Bakit pa? Para hinga na naman niya ako ng pera. Ate Melva, ano bang nangyayari sa'yo? Baka naman pwedeng mapahiram niyo ako ng pera. Si Melva ba yun? Abay, mukhang nababaliw na yata, ano? Kakainin niya na ako. Ayan na siya. Kakainin niya na ako. Karma? Pwedeng good karma. Pwede rin namang bad karma. Paano ba natin masasabi na ang isang sobra na ay sobra na talaga? Tulad na lang ng kasamaan ng ugali. Paano kung sobra-sobra na ito na humahantong na sa puntong sobra na rin ang hindi magandang karma na bumabalik sa'yo? Kayo na ho ang humusga sa ibabahagi kong kwento. Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Magandang araw sa iyo, Miss Clar. Isa po ako sa iyong bagong tagahanga. Bago lang ho akong tagapakinig dito sa inyong channel. Nang marinig ko ang mga ibinabahagi niyong kwento, nagkaroon ho ako ng interes na mag-send din ng aking entry. Nagbabaka sakali ho ako na mababasa niyo ang aking kwento. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay ang karanasan ng aking ate Melva tungkol sa mga aswang at kung paano nito nabago ang masagana sanang pamumuhay ng aking kapatid. Ako nga pala si Mela. Ako ang nakababatang kapatid ni ate Melva. Hindi ko na po ililihim sa inyo, pero ang aking kapatid ay ang pinaka-asensado sa amin. Siguro ay dahil talagang inilaan niya ang kanyang buhay at oras sa pagpapalago ng kanyang malaking bigasan sa probinsya namin. Wala kasi siyang asawa at anak. Marami na hong lalaki ang dumaan sa buhay niya, pero wala hong nagtatagal. Dahil na rin ho yata sa hindi magandang ugali ng aking ate. Napakabungangera niya ho kasi. Wala ho siyang pakundangan sa pagsasalita sa isang tao. Kilala man niya ito o hindi. Siguro ay marami ang magtataas ng kilay sa akin ngayon dahil iisipin nila na ang ibinabahagi kong kwento ay tungkol sa aking kapatid. Ay para siraan siya o kung ano paman. Hindi ho iyon ang aking intensyon. Ang nais ko lang po ay magbigay ng aral sa inyong mga tagapakinig para hindi na siya pamarisan o tularan pa. Bukod po kasi sa matabil ang dila ng aking ate Melva, madamot at garapal din po talaga ang ugali niya, Miss Clar. Kaya nga ho wala rin minsang nagtatagal sa kanya na kasambahay. Kapag may mga katulong siyang umaalis o pinapaalis niya, doon niya ako tinatawag para ako naman ang magbantay ng kanyang bahay. O minsan naman, sinasama niya ako sa bigasan niya para matulungan ko siya. Abala si Ate Melva sa pagbibilang ng pera ng mga sandaling yon sa kanyang kaha dahil maya-maya ay darating na ang mga magsasaka na magbebenta sa kanya ng palay. Habang ako naman, abala ako sa pagre-repack ng tinitinging bigas. Siya nga pala Ate Melva, pinapatanong ni nanay kung luluwas ka daw ba dun sa Pateros para dun tayo magpasko. Sus! Bakit pa? Para hinga na naman niya ako ng pera. Tiyak na sa akin lang niya ipapagasto sa mga panghanda niyo sa Pasko, no? Hindi na ako nabigla na yun agad ang naging reaksyon ni Ate Melva. Bilang kapatid niya, masakit na marinig yun kay ate. Alam ko naman kung saan niya yun hinuhugot. Paano ba naman? Humingi lang naman si nanay ng pandagdag sa hospital bills nitong nakaraang taon dahil nagkaroon ito ng diarrhea. Doon ay inakala agad ni Ate Melva na nakaasa na kami sa kanya at madalas na kaming humihingi. Ngunit sa totoong buhay, Miss Clar, yun lang ang unang beses na nanghingi sa kanya si nanay ng medyo malaki-laking halaga at hindi na naulit pa dahil maging si nanay, alam niya kung paano magsalita si Ate Melva. Hindi naman sa ganon, ate. Siyempre namimiss ka lang naman ni nanay. Gusto ka rin naman niyang makita kahit papano. Nako, wag na no. Sisimple lang yon. Pero alam kong manghihingi lang din siya ng pera. Tingnan mo, hindi niya nga binalik sa akin yung 10,000 hiniram niya nung na-ospital siya. Pero ate, hindi naman kasi utang yun. Hindi ba at hingi naman yun ni nanay sa'yo? At saka,
hindi naman namin ipinagasto sa'yo yung lahat ng bayarin. Nag-ambag din doon si Ate Rona at saka si Kuya Rolly. Tiyak naman na halos kalahati ng halagang ambag ko doon. Baka nga kakarampot lang na idagdag ni Rona at ng Kuya Rolly mo dahil wala naman silang pera, di ba? Saka, isa pa yan sa dahilan kung bakit ayokong magpasko doon. Baka mamaya niyan, humingi pa sila sa akin ng pera at saka yung mga anak nila. Ay nako, kaya ikaw Mela, sabihan mo na agad si nanay na hindi ako doon magpapasko. Para hindi na sila umaasa. Para ngayon pa lang makapag-ipon-ipon na sila ng panghanda. Para naman hindi na iasa sa akin. At nagpatuloy na nga ulit si Ate Melva sa pagbibilang niya ng pera. Lihim na lang akong napabuntong hininga. At pinili na lang na hindi na magsalita pa. Maging ako naman ay walang laban sa kanya. Gaya nga ng sinabi ko, Miss Clar, masakit ho para sa akin na marinig ko sa kanyang sariling bibig ang mga ganong komento. Parang nakakapagtampo lang ho kasi na todo niya pagsalitaan si nanay at pati na rin ang iba naming mga kapatid. Samantalang, hindi naman ho talaga kami nakaasa sa kanya pagdating sa pera. Ako lang po talaga sa aming 4 na magkakapatid ang hindi nila inuobliga pagdating sa pag-aambag dahil wala pa naman ho akong trabaho. Kakagraduate ko lang ho kasi ng kolehiyo at naghihintay lang ho ako ng aking visa para makaalis ng bansa. Ikaklaro ko lang din po dito sa kwento ko na hindi po ako pinag-aral ni Ate Melva. Si Nanay at Kuya Rolly po ang nagtulong na pag-aralin ako. Hindi naman ho mabigat sa bulsa ang pag-aaral ko dahil nasa panggobyernong paaralan ho ako nagtapos, Miss Clar. Sa katunayan din ho niyan, Miss Clar, ayoko rin po talaga na nasa poder ako ni Ate Melva. Si Nanay lang po kasi talaga ang nagpumilit sa akin. Nasamahan ko siya rito paminsan-minsan dahil nag-aalala siya kay ate. Kasi nga mag-isa lang ito at walang kapamilyang kasama. Wala naman ho akong nagawa sa bagay na yon dahil maging ako ay nag-aalala rin kay Ate Melva kahit na hindi maganda ang kanyang ugali. Sumapit ang 4:00 ng hapon at isa-isa na nga hong nagdatingan ng mga magsasaka na magbebenta sa kanya ng palay. Nakaupo si ate sa isang maliit na lamesa. Bitbit ang kanyang kaha na may lamang pera. Habang ako naman, nakatayo sa isang tabi at may hawak na ballpen at maliit na notebook. O Kaloy, may balik ka pa sa akin nung nakaraan, di ba? Ano pang ginagawa mo? Ibaba mo na yung sakaw dahil hindi ko babayaran yan sa'yo. Yung bayad ko ay yung ibinali mo na sa akin. Nakita ko na nalungkot ang mukha ng matandang lalaki sa sinabi ni Ate Melva. Bago sumagot ang matanda ay pinahid niya muna ang kanyang pawis gamit ang kanyang lumang tuwalya. Melba, nakikiusap naman muna ako sa'yo na baka pwede mong bayaran muna itong 2 sako na palay na dala ko. Wala kasi talaga makain ngayon mga anak ko eh. Hindi ko na problema yun, Kaloy. Sige na, umalis ka na sa pila at marami ka pang kasunod. Sa susunod kasi, huwag kang bali ng bali. Gustuhin ko man na kontrahin ang sinabi ni Ate Melva, pero wala talaga akong laban sa kanya. Bagsak ang balikat ng matandang lalaki na umalis sa harapan ni ate. Agad ko na lang inilista ang 2 sako na dala ng matanda. Sumunod na sa pila ang iba pang magsasaka, hanggang sa isang lalaki naman ang nasa harapan ni ate. Melba, baka naman pwede sa susunod eh. Taasan mo naman ang bilis sa palay namin. Masyado kasing mababa eh. Nakita ko ang pagtaas ng kilay ni ate sa lalaki. Taasan? Kulang pa ba ang 150 pesos kada isang balde ng palay? Nabalitaan kasi ng mga kamag-anak ko ang bentahan ng palay ngayon. Sa kabilang bayan 300 ang kada balde. Aber, kung ganun doon ka magbenta ng palay mo, Goryo. Kung gusto mo doon ka. Hindi naman kita pinipilit. O siya, buhatin mo na yung palay mo at hindi ko nabibilhin yan. Pabagsak na ibinalik ni Ate Melva sa kanyang kaha ang pera na ibibigay niya sana sa lalaki at saka pabagsak na isinarado yon. Ay pasensya na Melba. Sige na, sa'yo ko na ibebenta ang palay ko. Pasensya na ulit. Yun naman pala Ibebenta mo rin pala sa akin tapos ang dami mo pang sinasabi. Patabog na ipinatong ni ate ang pera sa lamesa. O siya, alis na. Marami pang nakapila.
Pagkatapos ng lahat ng yon ay nauna na akong umuwi kay Ate Melva. Ako kasi ang nagluluto ng aming hapunan kahit na may kasambahay naman talaga siya. Hindi kasi siya kumakain ng luto ng ibang tao dahil minsan na rin siyang nilaso ng dati niyang katulong na ipinakulong niya. Ang kasambahay na si Ate Dina ang nagbukas ng gate sa akin. Binati lang naman niya ako at binati ko rin naman siya. Saka nagpatuloy na ako sa pagpasok ng bahay. Sinalubong agad ako ng mga alagang aso ni Ate Melva. May mga lahi ang 3 aso na yon dahil yon ay mga Shih Tzu na talagang inaalagaan ni ate. Sa katunayan, ang mahal-mahal ng gastos niya sa pagkain pa lang ng mga aso na yon. Dumiretso na ako sa kusina upang magluto na nga ng pagkain. Sigurado kasi ako na pagka-uwi ni ate mamaya ay gutom na yon. At hindi nga ako nagkamali dahil pagsapit pa lang ng 6:00 ay nagpahain na nga ng pagkain si Ate Melva nang makauwi siya. Nasa hapagkainan na kami noon at patapos ng kumain. Nang maya-maya ay biglang sumulpot si Ate Dina. Ay ate, may naghahanap po sa inyo sa labas. Bisaya nga pala si Ate Dina, kaya may konting accent siya ng Bisaya. Sino raw? Ay Rusi daw ate? Rusi daw? Nakita ko ang pagkunot ng noo ni ate. Sino namang Rosie yan? Dahil tanda ko kung sino yon, kaya ako na ang sumagot kay Ate Melva. Ate, di ba siya yung magsasaka? Yung maraming pinapaaral at pinapakain na apo? Baka nahuli siya sa pagdala ng palay. Hinarap ni ate si Ate Dina. Palisin mo! Hindi ako tumatanggap ng palay dito sa bahay. Ay ate, wala ho siyang dalang palay. Gusto raw ho niya kayong makausap. Nakita ko ang pagka-iritable sa mukha ni Ate Melva. Hanggang sa wala na nga siyang nagawa kung hindi ang labasin ng taong sumadya sa kanya. Lumabas din naman ako. Nakapamewang agad si ate sa harapan ng matandang babae at saka masungit na nagsalita. Oh, anong ginagawa mo dito? Nakita ko na parang nagdadalawang isip na magsalita si Aling Rosie. Mapayat siya. Halatang mahina ang resistensya at walang sapat na kinakain. Sa lagay niya ngayon ay naaawa ako sa kanya. Lalo na. At alam ko naman agad kung anong pakay niya kay ate. Ma'am Melba, magbabaka sakali lang ho ako na baka pwede ho akong bumali sa inyo ngayon. Kailangan ko lang ho ng pera para ma-enroll ko ho ang aking mga apo sa susunod na pasukan. Baka naman pwedeng mapahiram niyo ako ng pera. Pagkatapos ay umubo pa siya ng sunod-sunod. Wala man lang bumakas na awa sa mukha ni ate. Alam mo, Rosie, di ba Rosie ang pangalan mo? Oo po, ma'am. Magpapabali naman ako dahil ngayon ka lang naman bumali sa akin. Kaya lang sa itsura mo ngayon mukhang malapit ka ng mamatay eh. Magagawa mo pa bang magsaka sa ganyang klase ng katawan na meron ka? Sa tingin ko wala kang palay na mababalik sa akin. Kaya paano ka makakabayad sa akin, Aber? Hindi nagsalita si Aling Rosie sa mga sinabi ni Ate Melva. Sinubukan ko nga na awatin si ate sa pamamagitan ng paghigit ko sa laylayan ng kanyang damit. Pero hindi naman niya ako pinansin at nagpatuloy pa sa pagsasalita. At isa pa, bakit ba lagi niyong ininadahilan yung mga anak at apo niyo sa tuwing uutang kayo? Nasaan ba mga magulang niyan? Anak ng anak tapos hindi naman pala kayang tustusan? Hay nako, hanggat wala kang palay na maihaharap sa akin, wala akong mapapabali sa'yo. Iniistorbo mo ang pagkain ko. Alis! Grabe ang naramdaman kong awa kay Aling Rosie. Halos hindi niya maangat ang kanyang ulo. Siguro ay maging siya ay nahihiya sa lakas ng boses ni ate. Kaya naman bumulong na ako. Ate, tama na. Pumasok na tayo sa loob. Ngunit katulad kanina, hindi na naman niya ako pinansin at muli niyang pinagsalitaan ng matandang babae. Ano? Ano pang ginagawa mo dyan? Nako, huwag kang magpaawa sa akin dahil hindi ako maaawa. Mas nakakairita lang, alam mo yon? Hindi na muling inangat pa ni Aling Rosie ang kanyang muka at tumalikod na siya upang lumabas ng gate ng bahay. Naunang tumalikod na rin sa akin si ate dahil hindi ko mapigilan na tanawin ng matanda.
Gusto ko sana siyang abutan ng pera. Kaya lang kahit ako, wala ring sariling pera. Papalabas na sana ang matanda ng gate, pero may isang lalaki na sumalubong sa kanya. Si Rambo yon. Isang anak din ng magsasaka. Magkasing edad lang si ate at ito. Tinawag niya si ate. Melva, Dinaanan lang ni Rambo ang matandang babae at nagdire-diretso siya pagpasok ng gate. Hinarap pa rin siya ni ate. Napansin ko ang malawak ng ngiti ni ate nang makita niya si Rambo. Lumambing ang boses ni ate Melva. O Rambo, ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? Nakita ko na kumamot pa ng ulo si Rambo bago nagsalita. pwede ba akong humiram sa'yo ng pera? Baka meron ka 4,000 dyan. Uwi kasi yung mga kaibigan ko galing Maynila eh. Magpapainom sana ako. Oo naman, meron. Basta ikaw. Pumasok ka muna dito sa loob ng bahay. Kumakain kami ng kapatid ko ng hapunan. Kumain ka na ba? Nako, hindi pa nga eh. Pakakainin mo ba ako? O siya, sumabay ka na sa amin. At mamaya ko na lang ibibigay sa iyo yung pera. Lihim na lang akong napairap. Isa pa kasi sa hindi ko gustong ugali ni ate. Basta pagdating sa mga lalaking natitipuhan niya, masyadong bukas ang kanyang palad. Malapit din kasi siya sa mga lalaki. Basta may itsura, magbibigay siya ng pera. Kahit na wala ng balikan o bayaran. Lalo tuloy akong nakaramdam ng awa kay Aling Rosie. Natitiyak ko na narinig niya ang napag-usapan ni ate at ni Rambo. Nasisigurado ko na narinig niyang papahiramin ni ate ng pera ang lalaki. Samantalang siya, hindi man lang siya napahiram ni ate. Kung tutuusin, dapat siya ang bigyan ni ate ng pera dahil para naman sa mga apo nito ang binabali niya. Habang itong lalaki, sa pang-inom lang mapupunta ang pera. Hindi ko na lang maiwasan na mapabuntong hininga. Kinabukasan ay sinasamahan ko lang si Ate Melva sa bayan para magpagiling ng mga palay na nakolekta niya kahapon. Naging abala ang buong maghapon namin dahil pagkatapos noon ay nagrepack din ako. Habang siya naman ang taga-kwenta. Nang sumapit ang hapon, may sumundo kay ate sa tindahan. Si Rambo yon at niyaya siya na makipag-inuman. Walang pagdadalawang isip na pumayag si ate. Kaya ako na lang ang naiwan sa tindahan noon. Ibinili niya rin na bago siya umalis, nasunduin ko siya kapag pauwi na ako. Kaya nang masarado ko na ang tindahan ng mga bandang 8:00 ng gabi, dinaanan ko na nga si Ate Melva kina Rambo. Buti na nga lang at hindi pa siya masyadong lasing. Malakas naman kasi talagang uminom si ate. Pero bago kami umalis, nag-iwan pa siya ng pera kina Rambo dahil sagot daw niya ang 4 na case na pang-beer. Lihim na lang akong napailing nun. Dahil nga hindi naman siya lasing, hindi ko siya inalalayan noon sa paglalakad. Marami siyang ikinukwento tungkol sa mga kainuman niya habang nasa daan kami. Mga hindi magandang kwento. Maya-maya pa ay napansin ko na mabilis siyang napatigil sa kanyang paglalakad at mabilis na napalingon sa likuran namin. Nagtaka ako kung ano yon, kaya lumingon na rin ako. Wala naman akong nakita doon, kaya napatanong ako sa kanya. Ano yun, Ate Melva? May problema ba? Hindi mo ba narinig yun, Mela? Ang alin, ate? Parang may sumusunod sa atin eh. Kumunot ang noo ko at muli akong tumingin sa likod namin. Wala talaga akong nakita. Kami lang ang naglalakad sa maliit at medyo madilim na kalsada na yon. Binalingan ko siya ulit ng tingin. Wala naman akong nakikita, ate. Ay, baka guni-guni ko lang. Nagpatuloy ulit kami sa paglalakad. Pero ngayon, mahigpit na ang yakap ni ate sa kanyang itim na clutch bag na naglalaman ng kanyang pera. Bumilis din ang kanyang paglalakad. Bilisan mong maglakad, Mela. May naririnig talaga akong sumusunod sa atin. Baka pag nakawan ako. Natakot ako sa sinabi ni ate, kaya nagmadali na rin ako. Dahil nauunang lumakad si Ate Melva kaysa sa akin, kaya nakita ko ang mabilis na pagkakahinto niya nang biglang may malaglag na pusang itim mula sa taas ng puno. Ayos ka lang ba, ate?
Agad ko siyang nilapitan. Halos habulin niya ang sarili niyang hininga at hawak-hawak pa niya ang kanyang dibdib. Alam ko na natakot siya roon. Lintik na! Pusa lang pala! Napatingin ako sa pusa at hindi pa rin yun umaalis sa harapan namin. Diretso lang yun na nakatingin kay ate. Kaya para akong nawirduhan dahil doon. Nawala lang ang tingin ko sa pusa nang makita ko na mabilis na yumuko si Ate Melva at inabot ang isang bato mula sa lupa. Aktong babatuhin niya sana ang pusa pero mabilis ko siyang pinigilan. Ate, anong gagawin mo? Babatuhin ko! Aatakihin ako sa puso dahil sa pusang yan. Lintik na! Ate, pusa lang yan. Pwede bang wag mo ng patulan? Lasing ka lang kaya tara na, umuwi na tayo. Marahan kong tinaboy ang pusa upang makaalis siya sa dadaanan namin at para hindi rin siya masaktan ni ate. Nang mga sandaling yon, inalalayan ko na nga sa paglalakad ang aking kapatid dahil iniisip ko na baka tumatama na sa kanya ang alak kaya gano'n na lang ang mga reaksyon niya. Nang makauwi kami ay natulog na agad si ate. Ngunit isang malakas na sigaw ang gumising sa natutulog kong diwa. Sigaw yun ni Ate Melva na nagmumula sa kanyang silid. Dahil magkatabi lang kami ng kwarto, kaya agad ko siyang napuntahan. Dahil sa pagmamadali ay hindi ko na naisipan pa na buksan ang ilaw ng buong silid, lalo na at may lampshade naman na nakabukas sa tabi ng kanyang kama. Doon ay kitang-kita ko ang natatakot na ekspresyon ni ate habang may tinuturo siya sa kisame ng kanyang kwarto. Masasabi ko na grabe ang takot niya dahil nanginginig na rin siya. Ate Melva? Ate? Anong nangyayari? Mela! May mga matang nakatingin sa akin sa kisame! Mga pulang mata! Tumingala ako upang tingnan kung ano ang tinutukoy niya. Pero wala naman akong makita. Ate, wala naman akong nakikita. Ayan, Mela! Tingnan mo! At muli niyang itinuro ang kisame. Sinipat ko yun ng mabuti. Pero wala talaga. Wala talaga akong makita, ate. Baka nananaginip ka lang. Nanginginig na ang kanyang boses na parang naiiyak. Ayan talaga eh! Nakatingin siya sa akin! Sa kwarto ko muna ikaw matulog, ate. Pwede naman natabi tayo doon kung gusto mo. Agad naman siyang pumayag sa sinabi ko. Kinabukasan ay parang wala lang talagang nangyari kay ate. Kaya naman ng mga sandaling yon, Miss Clar. Inisip ko lang ho na baka dahil nakainom nga si ate kaya ganun ang nangyari sa kanya. Hindi ko masyadong binigyan ng ibang kahulugan ng mga pangyayaring yon. Pero nagkamali ho pala ako. Dahil doon na po pala magsisimula ang mga kakaibang pangyayari na sisira sa buhay niya ng paunti-unti. Maaga kaming pumasok ni ate sa tindahan. Kaya lang, isang nakakakilabot na senaryo ang naabutan namin doon. Pagkabukas pa lang kasi ng pintuan ni ate, bumungad na sa aming paningin ang dose-dose ng mga paniki nakasabit sa kisame ng tindahan. Nakakatakot yun dahil tila kumpul-kumpul sila sa isang sulok. Paano sa loob lang ng isang magdamag, nagkaroon na ng ganitong karaming paniki dito? Dahil sa takot ay nahawakan ko ang braso ni ate. Ate, nakakatakot. Paano nangyari yan? Kung minamalas ka nga naman, paano nakapasok ang mga paniking yan dito? Tawagin mo nga si Rambo. Manghihingi tayo ng tulong para mapatanggal ang mga to. Mamalasin ang tindahan ko niyan eh. Agad ko namang sinunod ang utos ni ate. Ngunit bago pa man ako makalayo sa may tindahan, hindi nakaligtas sa aking paningin ng matandang magsasaka na si Aling Rosie. Nakatayo siya sa kabilang parte ng kalsada habang nakatingin sa may gawin ng tindahan. Nang mga oras na yon, Miss Clar, iniisip ko na baka kaya siya nandun ay dahil humahanap siya ng tiyempo para magsabi ulit kay Ate Melva na mangungutang siya. Nag-alala tuloy ako na baka pagsalitaan na naman siya ng kung ano-ano ni ate, lalo na at mainit ang ulo nito.
Kaya gusto ko sana siyang balaan. Kaya lang, bago pa man ako makatawid sa kabilang kalsada, agad siyang tumalikod at umalis. Wala na akong nagawa pa kung hindi ang bumalik na sa inuutos ni ate. Pagka-uwi namin ni ate sa bahay, nauna na siyang pumasok sa loob dahil nga sinasarado ko pa yung gate. Habang abala ko sa ginagawa ko, narinig ko ang galit na sigaw ni ate mula sa loob. Tila pinapagalitan niya si Ate Dina, kaya nagmadali na rin akong pumasok. Otomatikong napatakip ang aking kamay sa bibig nang makita ko ang walang buhay na mga alagang aso ni ate. Umiiyak na nun si Ate Dina. Ano? Magsalita ka! Anong ginawa mo sa mga aso ko? Maniwala ho kayo sa akin, ate. Wala po talaga akong ginawa. Nagalaba lang ho ako kanina sa likod bahay. Bigla ko na lang ho nadatnan na ganito po ang mga itsura ng mga aso. Tatanga-tanga ka kasi! At dinuro-duro pa ni ate ang ulo ni Ate Dina. Pinigilan ko si Ate Melva, pero hindi siya nagpaawat. Siguro may pinakain ka sa mga aso ko. Nilason mo sila, no? Naku, hindi ate. Dili ho, totoo yan. Wala ho talaga akong ginagawa na mali. Kung wala, bakit sila namatay lahat? Yan na nga lang ang gagawin mo, di mo pa magawa ng ayos. Alam mo ba kung magkano ang ginagastos ko sa mga aso na yan? Baka kulang pa halos 2 buwang sweldo mo bago mo mabayaran. Umalis ka na dito sa pamamahay ko. Lumayas ka at wala kang matatanggap sa akin ni Singkong Duleng. Umiyak na lalo si Ate Dina. Lumuhod pa siya sa harapan ni Ate Melva. Ay ate, parang awan niyo na ho. Huwag niyo ho akong palayasin at tanggalan ng trabaho. Kailangan ko ho ng pera. Wala akong pakialam. Pagkatapos mong patayin ng mga mamahalin kong aso, bago ka lumayas, isako mo muna ang mga yan at itapon mo na rin. Wala ka talagang kwenta. Hindi na nga nagpapigil pa si Ate Melva. Hindi niya na dininig pa ang mga hinaing at pagmamakaawa ni Ate Dina dahil umalis na siya at umakyat na sa kanyang silid. Mabilis kong dinamayan si Ate Dina. Pasensya ka na, Ate Dina. Ako nang hihingi ng pasensya para kay ate. Kung may maitutulong lang ho ako sa inyo, tutulong po ako. Kaya lang ho, wala rin naman ho akong maitutulong eh. Dili mo kasalanan to, Mela. Talagang masama lang talaga ang ugali ng ate mo. Wala na akong magagawa dahil pinalayas niya na ako. Kailangan ko lang siyang sundin. Lumakas lalo ang iyak niya. Alam kong masama pa rin ang loob niya, pero pinipilit niyang tanggapin ang hindi makatarungang pagpapalaya sa kanya ni Ate Melva. Kahit magagabi na noon ay talagang umalis nga si Ate Dina. Dala ang kanyang mga gamit at sinunod niya rin ang utos ni ate na bitbitin ang bangkay ng mga aso. Kahit pinilit ko siya na wag nang gawin yon at ako na lang ang gagawa, hindi pa rin siya nakinig dahil iniisip niya na ng mga sandaling yon na baka siya ang may pagkukulang. Bago matulog ay tinawagan ko muna si nanay. Mangangamusta lang sana ako, pero ang totoo, may balak akong sabihin sa kanya. Hello, Nay. Pwede po bang bumalik na lang ako dyan sa Pateros? Ayoko na ho dito eh. At saka, pakiramdam ko nasasayang lang ang oras ko rito. Hindi naman ho ako kumikita ng pera sa pagtulong sa tindahan ni ate. Kung nandyan po ako, makakahanap po ako ng tunay na trabaho bago ko matanggap ang visa ko. Ngayon ka pa talaga aalis dyan, Mela. Kung kailang kasasabi mo lang na pinaalis ng ate mo ang kasambahay niya, paano kung aalis ka? Walang makakasama ang ate mo. Eh, di ba po? Babalik na po kayo sa gamutan niyo sa susunod na buwan. Gusto ko pong tumulong. Malabo po kasi na tumulong si Ate Melva eh. Hayaan mo na. Pera naman niya yun, Mela. Hindi natin siya pipilitin. Basta ang pakiusap ko sa'yo, samahan mo muna ang ate mo dyan. Wala na nga akong nagawa kundi ang sumang-ayon kay nanay. Sige ho, Nay. Basta po sa Makalawa, luluwas po muna ako dyan ha.
dahil may kulang pa po akong papeles na kailangan intindihin. O siya anak, hihintayin kita. Mag-ingat kayo ng ate mo dyan ha. Huwag mo na lang banggitin sa kanya yung tungkol sa gamutan ko. At namatay na nga ang tawag kaya naghanda na akong matulog. Naalimpungatan ako nang marinig ko ang malakas na boses ni ate. Napabangon tuloy ako kahit napupungay-pungay pa ang aking mga mata. Napakunot ang noo ko nang marinig ko na parang may kaaway siya sa loob ng kanyang kwarto. Napatingin tuloy ako sa orasan at doon ay nakita ko na 3:00 pa lang ng madaling araw. Napuno ako ng kuryosidad kaya agad ko siyang pinuntahan sa kanyang silid. Pagkabukas ko ng pinto, hindi ko alam kung kikilabutan ba ako sa nakita kong ginagawa ni ate. Basta ang alam ko lang, nabalot ng takot ang buong sistema ko. Nakaluhod siya at nakasilip sa kanyang silong ng kama. May pinapagalitan siya roon at tinuturo-turo pa. Lumabas ka dyan! Huwag mong galawin ang kama ko, hindi ako makatulog. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Lumabas ka dyan! Magpakita ka sa akin! Hindi ko alam kung sino ang kausap niya sa ilalim ng kama. Pero alam ko na wala naman talaga siyang kausap doon. Hoy! Sabi nang lumabas ka dyan eh. Alam ko namang tinatakot mo lang ako. Bakit? Dahil may galit ka sa akin? Wala akong pakialam. Hindi ako natatakot sa'yo. Nag-aalala na ako kay ate. Kaya naman nilapitan ko na siya. Ate, sino bang kausap mo? Anong ginagawa mo? Hinarap niya ako. May nananakot sa akin, Mela. Nandito siya sa ilalim ng kama ko. Tulungan mo nga akong palabasin siya. Nang mga sandaling yon, Miss Clar, hindi ko alam kung anong nangyayari sa aking ate Melva. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa sinasabi niya. Sa kabila ng utak ko, alam kong malabo nga yun. Ate, kumalma ka. Wala naman eh. Meron, Mela. Sumilip ka sa ilalim. Ginagalaw niya pa nga ang kama ko kaya hindi ako makatulog eh. Kahit hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ni Ate Melva, nagpa siya ako na sundin ang sinabi niya. Ramdam ko ang kaba at takot sa dibdib ko. Paano nga kung may tao sa ilalim ng kanyang kama? Pero kahit natatakot at kinikilabutan ako, unti-unti na akong yumuko para sumilip sa silong ng kama niya. Napalunok pa ako nung una, pero nilaksan ko lang talaga ang loob ko. Kahit medyo madilim, alam ko na wala talagang tao sa ilalim. Dahil doon, ibinalik ko na kay ate ang atensyon ko. Wala naman ate eh. Hindi kaya guni-guni mo lang yan? Mabilis na tumayo si ate. Anong guni-guni? Alam ko kung anong nararamdaman ko, Mela. May nananakot talaga sa akin. Hindi ko talaga alam kung anong paniniwalaan ko noon, Miss Clar. Ang hirap niyang paniwalaan dahil wala talaga akong makitang ebidensya na nagsasabi siya ng totoo. Sa kwarto ko na lang ikaw matulog, ate. Tapos ako, dito na muna ako sa kwarto mo. Akala ko ay papayag siya agad, pero napansin ko ang paniningkit ng kanyang mga mata sa akin na para bang may sinabi akong masama. Bakit? Bakit gusto mong angkinin tong malaking kwarto ko? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko mula sa kanya. Wala akong inaangkin, Ate Melva. Suhestyon ko lang naman yun. Kung ayaw mo, hindi kita pinipilit. Tila ba hindi siya naniniwala sa sinabi ko? Hindi kaya ikaw ang nananakot sa akin? Para ano? Para makuha mga pera ko. Nasaktan ako sa mga sinabi ni ate. Hindi kayang tanggapin ng isip ko ang mga inaakusan niya sa akin. Wala akong pakialam sa pera mo, Ate Melva. Wala akong interes alinman sa mga yan. Kung yun ang tingin mo sa akin, aalis na lang ako dito sa bahay mo. Bukas na bukas din luluwas na ako pabalikin na nanay para naman hindi mo ko masabihan ng kung ano-ano. Tumalikod na ako noon kay Ate Melva at lumabas na ng kanyang silid. Lumalago na ang tinatanim kong tampo at inis sa aking kapatid, Miss Clar.
Hindi ko na talaga kaya pang intindihin ang mga sinasabi niya sa akin. Masakit na ho sa kalooban. Total, gusto ko na rin naman talagang umalis sa poder niya. Yun na lang ang gagawin ko. Ipapaliwanag ko na lang ng mabuti kay nanay kung bakit. Bago ako umalis sa poder ni Ate Melva, kung saan ay hindi man lang niya ako pinigilan, ibinilin ko siya sa kapitbahay namin para bantay-bantayan si ate at ang bahay kahit papano. Ibinilin ko rin na tawagan niya ako kung may mangyari man na hindi maganda. Pumasok na si ate sa tindahan niya ng mga sandaling yon, habang ako naman naghihintay lang ng masasakyan hanggang sa bus station. Habang naghihintay, natanaw ko si Aling Rosie sa may kabilang kalsada. Nakatanaw siya ngayon sa bahay ni Ate Melva. Wala akong mabakas na kahit anong emosyon sa mukha niya. Doon ay nagpa siya akong lapitan siya. Aling Rosie! Nginitian ko pa siya. Tiningnan niya ako pero hindi siya nagsalita. Ako po si Mela. Ako po yung kapatid ni Ate Melva. Kahit alam ko pong huli na ako na po ang hihingi ng paumanhin sa mga sinabi ng kapatid ko sa inyo nung nakaraan. Pasensya na po talaga. Gustuhin ko man po na matulungan kayo wala rin ho kasi akong pera. Napansin ko na bumaba ang tingin ni Aling Rosie sa bitbit kong bag. Aalis ka? Bakit? Pinalayas ka rin ba ng kapatid mo? Gaya ng pagpapalayas niya sa kanyang kasambahay? Nagulat ako. Paano niyo po nalaman na wala na rin si Ate Dina sa bahay? Nakita ko ang kasambahay niyo nung gabi. Umiiyak habang naglalakad. Sa itsura niya alam kong napalaya siya. Yumuko ako at nakaramdam ng lungkot. Hindi naman po ako pinalayas ni Ate Melva. Ako lang po ang may gustong umalis. Naiintindihan ko kung bakit yan ang naging pasya mo, iha. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ko. Kaya napatingin na rin ako sa kanya. Kaya sana maintindihan mo rin ako sa naging pasya ko. Hindi ako masamang tao, iha. Sa tagal ko na sa mundong to, wala pa akong sinasaktang tao. Hindi ko man matatawag ang sarili ko na mabait, pero alam ko na mabuti ako. At yun ang dapat na matutunan ng kapatid mo, ang maging mabuti sa kanyang kapwa. Uulitin ko. Sana'y maintindihan mo ako. Tumalikod na siya sa akin pagkatapos ang lahat ng kanyang sinabi. Gusto ko pa sanang itanong kung ano bang ibig sabihin ng mga sinabi niya. Pero hindi ko na nagawa dahil mabilis na siyang nakalayo sa pwesto ko. Sa lahat ng sinabi niya, isa lang ang naging katanungan ko sa sarili ko. Anong ibig sabihin ni Aling Rosie? Sa pagbabalik ko sa Pateros, wala na akong balita kay Ate Melva. Pinagalitan pa nga ako noon ni nanay, pero talagang desidido na ako sa desisyon ko. Lalo na at ipinaliwanag ko naman sa kanya ng maayos kung ano ang dahilan kung bakit nagpa siya na akong umalis sa poder ni ate. Maging ang mga kapatid naming sina Kuya Rolly at Ate Rona, sumang-ayon sa naging pasya ko. Lumipas ang ilang linggo at inabala ko lang ang sarili ko sa paghahanap ng trabaho habang tinutuyo ko lang ang aking buhok dahil kakatapos ko lang maligo. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Mang Anjo. Si Mang Anjo ay ang kapitbahay ni Ate Melva na pinagbilinan ko bago ako umalis. Agad-agad kong sinagot ang tawag. Natitiyak ko kasi na hindi naman tatawag sa akin si Mang Anjo kung hindi importante ang sasabihin nito. Hello po, Mang Anjo. Napatawag po kayo. Mela, iha. Sa tingin ko ay kailangan mo muna bumalik dito sa probinsya. Nag-aalala ako sa kapatid mo Po? Bakit po? May nangyari po ba kay Ate Melva? Ay mahabang kwento, iha. Sasabihin ko na lang sa'yo pagbalik mo, ha? Hindi na ako nagdalawang isip noon na bumalik na nga sa probinsya ni Ate Melva. Hindi ko na ipinaalam pa kay nanay ang totoong nangyari dahil nagsisimula na siya sa kanyang gamutan sa ospital at ayoko siyang mag-alala. Pagbalik ko ay doon na nga isinalaysay ni Mang Anjo ang nangyari. Madalas ko naririnig ang kapatid mong sumisigaw, Mela. Akala ko nga may kausap siya na kung sino.
Pero nang minsan ko siyang natanaw sa balkonahe ng kanyang kwarto sa taas, tila ay may tinuturo siya sa hangin. Hindi ako makapagsalita dahil mismong ako, nasaksihan ko nga ang ginagawa na yon ni Ate Melva. Tuwing hating gabi naman, madalas ko siyang nakitang sumisigaw sa takot. May pinapaalis siya na hindi ko naman alam kung sino. Mag-isa lang naman siya sa bahay niya. Nasaan ho si Ate Melva? Sarado po kasi yung bahay Nako, yan yung hindi ko alam, Mela. Isang araw bigla na lang siyang hindi umuwi Tsaka yung bigasan ng ate mo, hindi na rin nagbubukas. Matagal na panahon na. Matapos ang pag-uusap namin ni Mang Anjo, nabalot na ako ng sobrang pag-aalala kay Ate Melva. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula sa paghahanap sa kanya. Gayong wala akong ideya kung ano ba talaga ang kanyang pinagdadaanan. Sa loob-loob ko, Miss Clar, unti-unti akong nakakaramdam ng pagsisisi. Dahil iniisip ko ng mga sandaling yon, hindi ko sana siya iniwan. Hindi sana ako umalis sa tabi niya. Baka sakaling hindi umabot sa ganito. Iniwan ko muna ang mga gamit ko sa bahay ni Mang Anjo. Dahil nga hindi ako makapasok sa bahay ni Ate Melva. Kahit magagabi na ay tinungo ko pa rin ang bigasan ni ate. Nagbabaka sakali na doon ko siya makikita. Nung una, akala ko ay nakakandado rin ang pintuan ng tindahan. Pero doon ay napansin ko na nakakabit lang yon at hindi talaga nakasarado sa kadena. Dahil doon kaya nagmadali akong buksan ng bigasan. Masangsang, mabaho, at mapanghe ang amoy na agad na bumungad sa akin, Miss Clar. Hindi ko tuloy maiwasang takpan ang aking ilong. Masakit yun sa ilong ko dahil tila pinaghalo-halong mababahong amoy yun na nanunuot sa akin. Para akong naduduwal pero pinigilan ko lang. Hindi ko makita ang kabuuan ng bigasan dahil hindi na ganon kaliwanag sa loob ng tindahan. Kulob na kasi talaga yun at idagdag pa na maggagabi na. Kaya naman kinapakapa ko ang pader upang hanapin ang switch ng ilaw at binuksan yon. Ang kamay ko ay unti-unting nawala sa bibig ko. Sa sobrang pagkabigla sa aking nakikita, namilog ang aking mga mata. Anong nangyari dito? Hindi ako makapaniwala. Parang dinaanan ng bagyo ang tindahan. Hindi lang yon, may nakakalat din na parang mga dumi ng tao na hindi ko alam kung saan nanggaling. Doon siguro nagmumula ang mabaho at mapanghina amoy. Ang mga bigas ay tila napabayaan na rin. Hindi ko maipaliwanag. Basta nakakakilabot ang aking nasisilayan. 1 linggo lang akong nawala. Pero ganito na agad ang nangyari. Hindi ko tuloy maiwasang mapatanong sa sarili ko. Nasaan ba si Ate Melva? Layuan mo ako! Layuan mo ako! Natigilan ako nang marinig ko ang boses ni ate. Muntikan pa nga akong mapatalon dahil sa sobrang gulat. Mabilis kong hinanap si Ate Melva at doon ko siya nakita sa likod ng mga nakatambak na mga sako-sakong bigas. Nakahiga siya roon sa isang sakong walang laman habang yakap-yakap niya ang bag niya na sigurado akong naglalaman ng kanyang mga pera. Ngunit hindi ko na yun pinansin. Dahil ang mas pinagtuunan ko ng atensyon ay ang magulong ayos niya. Para siyang naging isang baliw na pulubi. Ate? Ate Melva? Anong nangyari sa'yo? Mabilis siyang umupo sa pagkakahiga at mabilis na umatras para lumayo sa akin. Para siyang natatakot. Umalis ka! Umalis ka sa harapan ko! Alis! Umalis ka sabi! Para niya akong hindi kilala sa ikinikilos niya. Ate? Ako to. Si Mela. Kapatid mo ko. Nakita ko na natigilan siya at tiningnan niya ako ng diretso sa aking muka. Nang tila unti-unti niya na akong nakikilala, mabilis niyang hinawakan ang aking mga kamay. Mela? Mela? Tulungan mo ko. Inaaswang ako. Pati sa boses niya ay ramdam ko ang kaba at takot. Anong sinasabi mo, ate? May umaaligid sa bahay ko na aswang.
Lagi niya akong binabantayan. Lagi siyang nakasilip sa kisame ng kwarto ko. Lagi ko napapanaginipan. Kinakain niya ang laman loob ko. Ate, kumalma ka. Humigpit ang kapit niya sa pulsuhan ng kamay ko. Kaya hindi ko maiwasan na mapangiwi dahil sa sakit. Ramdam ko kasi na bumabaon talaga sa balat ko yung matatalim at mahahaba niyang kuko. Nanggigil siya at tila nagagalit sa akin. Paano ako kakalma? Hindi niya ako pinapatulog. Lagi niyang binubulungan ng tenga ko. Tulungan mo ako, Mela. Sigurado ako nasasaktan niya ako. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Hindi ko kasi maproseso sa utak ko kung totoo bang sinasabi niya sa akin. O baka naman, nasisiraan na siya ng ulo. Bago pa man ako makasagot kay Ate Melva, napansin ko na napatingin siya ulit sa kisame ng tindahan. Sa isang iglap, napasigaw na naman siya ng malakas. Nakakatindig balahibo ang sigaw na yon dahil masyado yung malakas. Ayun na naman siya, Mela. Nakasilip siya sa kisame. Tingnan mo yung mata. Nalilisik. Tinuturo na naman niya ang kisame. Pero pag tingala ko ay wala naman akong makita. Wala rin namang butas ang bubong ng tindahan. Kaya hindi ko talaga alam kung ano ba ang nakikita ng aking kapatid, Miss Clar. Ate, wala talaga akong makita. Tila hindi niya pinansin ang sinabi ko. Dahil kinakausap niya ang kanyang sarili habang pabulong-bulong. Kakainin niya ako. Kakainin niya ang lamang loob ko. Kailangan ko na makaalis dito. Nabigla na lang ako nang agad nang tumayo si Ate Melva mula sa kanyang pagkakaupo. Mabilis ko sana siyang pipigilan. Kaso nga lang, mabilis niya akong naitulak gamit ang bag niya. At saka mabilis na tumakbo palabas ng tindahan. Kahit nahihirapan ay nagbadali na rin akong tumakbo para habulin siya. Sumisigaw siya habang tumatakbo na parang nasisiraan talaga ng ulo. Yakap-yakap niya pa rin ang bag niya na tila ba may magnanakaw noon sa kanya. Nag-aalala ko lalo na at tiyak na hindi malabong maraming makakita kay Ate Melva. Ate! Ate Melva! Ate Melva! Tumigil ka! Layuan mo ako! Layuan mo akong aswang ka! Hindi mo ako makakain! Hindi nga ako nagkamali sa hinala ko. Dahil maraming tao ang nakakita sa pagtakbo at pagsigaw ni Ate Melva sa ganun niyang kalagayan. Sapagkat nasa kabayanan kami. May iba pang mga tao na naglabasan sa kani-kanilang mga bahay para makiusyoso sa nangyari. Aba teka, si Melva ba yun? Anong nangyari sa kanya? Abay, mukhang nababaliw na yata, ano? Hindi na ako nagtataka kasi napakasama na ugali niyan. Kaya yan tuloy. Baka napaglaruan siya ng maligno o kaya ay aswang kaya nasisiraan ang ulo. Ilan lang yan sa mga usapan na narinig ko. Pero hindi ko na sila nagawa pang pansinin. Dahil nga nakatuon lang ang aking atensyon sa paghahabol ko kay Ate Melva. Ayokong mawala siya sa aking paningin. Sa paghahabol ko kay Ate Melva, hindi nakatakas sa aking paningin ng matanaw ko si Aling Rosie. Nakatingin sa tumatakbong figura ng aking kapatid. Nasa madilim siyang parte ng kalsada, pero alam kong siya yon. Layuan mo ako! Layuan niyo ako! Huwag kayo lalapit sa akin! Muling narinig kong sigaw ni ate, kaya otomatikong naibalik ko ulit kay Ate Melva ang aking paningin. Ate Melva! Ate Melva! Pakiusap! Huminto ka na! Pero kahit anong sigaw ang gawin ko, parang hindi niya talaga ako naririnig. Buti na lang at napansin ko na patungo siya sa bahay niya. Kaya naman kahit papano ay napanatag ang aking loob. Masyado nang marami ang nakakakita sa kanya. Tiyak na mabilis kakalat ang balita sa nangyari ngayon kay Ate Melva. Agad ko siyang sinundan sa loob ng kanyang bahay. Pagpasok ko, akala ko ay makikita ko siya sa sala. Pero nakita ko siya sa ilalim ng hapagkainan. Halatang takot na naman siya. Ate Melva? Ate Melva? Ano bang nangyayari sa'yo? Natatakot na ako at nag-aalala.
Umupo ako sa sahig para makita ko siya. Para na akong naiiyak. Pumapasok na sa isip ko na baka tama ang mga narinig ko kanina mula sa mga tao. Na baka nga nasisiraan na siya ng bait. Ate, gusto mo bang umuwi na lang tayong dalawa sa Pateros? Ipapatingin ka namin sa mga doktor doon. Para naman malaman natin kung anong nangyayari sa'yo. Sininghalan niya pa ako. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa akin. Hindi ka ba nakikinig? May gustong kumain sa akin. Gusto niya akong patayin. Hinahabol niya ako, Mela. Hindi niya ako tinitigilan hanggat hindi niya ako napapatay. Ate, bago pa man ako makapagsalita, ay mabilis niya nang tinabunan ng kanyang dalawang tenga. Nakita ko na nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Ayan na naman siya, Mela. Naririnig mo ba yun? Tinatawanan niya ako, Mela. Pinakinggan ko ang paligid namin. Pero wala talaga akong naririnig ng mga sandaling yon, Miss Clar. Hindi ko na po talaga alam ang gagawin ko. Sa katunayan din ho, Miss Clar, nababalot na po talaga ako ng sobrang takot. Pero nilalakasan ko lang po talaga ang loob ko. Dahil hindi ko naman ho pwedeng pabayaan si Ate Melva. Papalapit na siya, Mela. Ayun na. Naririnig ko mga yabag niya. Naluha na talaga ako sa nakikita kong takot sa sistema ni ate. Grabe na talaga ang nangyayari sa kanya. Hindi ko naman siya matulungan dahil hindi ko naman nakikita o naririnig man lang ang mga nararanasan niya. Kakainin niya na ako. Ayan na siya. Kakainin niya na ako. Paulit-ulit na sinasabi ni ate yon. Aabutin ko sana ang kamay niya para pakalmahin ko siya. Kaya lang mabilis siyang lumabas mula sa ilalim ng lamesa. Agad siyang dumiretso patungo sa may lutuan ng kusina. At doon ay otomatikong nanlaki ang aking mga mata. Nang matanaw ko ang kumikinang na kutsilyo na hawak niya. Napaatras ako. Itinutok niya yon sa may kisame ng bahay, Miss Clar. Layuan mo kung aswang ka. Hindi mo ako makakain. Hindi mo ako makukuha. Natakot na ako ng sobra ng mga sandaling yon, Miss Clar. Natakot ako na baka masaktan ni ate ang sarili niya at baka masaktan din niya ako. Ate Melva, bitawan mo yung kutsilyo. Akin na yan. Pero hindi niya ako pinakinggan dahil itinututok niya pa rin yon sa may kisame. Papatayin kita. Bumaba ka dito na magkaalaman na. Hindi ko hahayaan na makuha mo ang laman loob ko. Hindi ko rin hahayaan na makuha mo ang pera ko. Walang hiya ka. Kung matapang ka talaga, bumaba ka rito. Demonyo ka. Sa isang iglap, nakita ko ang pagkapanik sa itsura ni Ate Melva. Nagpalinga-linga siya sa paligid na para bang nawala ang kanyang kausap sa kisame. Wala talaga akong magawa ng mga sandaling yon, Miss Clar. Aaminin ko po, hindi ako makalapit kay ate dahil sa takot ko na baka masaktan niya ako gamit ang kutsilyo na hawak niya. Nasaan ka na? Nasaan ka na? Magpakita ka sa akin. Papatayin kita. Pati ang boses ni ate ay nakakatakot na. Para na talaga siyang nasisiraan ng bait. Umiiyak na talaga ako hanggang sa maya-maya pa. Kusa kong nahigit ang sarili kong hininga nang mabilis na bumaling ang tingin si Ate Melva sa gawi ko. Sige, lumapit ka sa akin. Lumapit ka. Nanlilisik at nanlalaki ang mga tingin niya sa gawi ko. Hindi ko alam kung sa akin ba siya nakatingin ng diretsyo o may nakikita lang siya na kung ano sa may likuran ko na hindi ko nakikita. Ate Melva, tama na. Nagmamakaawa ako sa'yo. Tama na. Ngunit hindi niya pinansin ang mga daing ko. Hindi ko hahayaan na mapatay mo ako. Alam mo kung bakit? Dahil uunahan na kita. Parang bumagal ang ikot ng mundo ko ng mga sandaling yon. Lalo na at kitang-kita mismo ng dalawang mata ko ang ginawang pagsaksak ni Ate Melva sa kanyang sariling tiyan. Napasigaw ako. Ate Melva! Sa sobrang gulat ko ay hindi ako agad makagalaw sa aking kinatatayuan.
Pakiramdam ko ay naistatwa na ako ng malala. Lalo na at napansin ko ang pagsuka ni ate ng dugo at saka ang dahan-dahan niyang pagbagsak sa sahig. Nang mga sandaling yon, doon pa lang ako natauhan. Mabilis akong tumakbo papalapit kay ate. Ate Melva! Anong ginawa mo? Grabe ang iyak ko. Parang namamanhid ang buong sistema ko. Hindi ako makapaniwala na nakita mismo ng mga mata ko ang lahat ng yon, Miss Clar. Mag-isa ko siyang sinugod noon sa pinakamalapit na ospital. Naagapan naman ang pagkakasaksak niya sa kanyang sarili. Hanggang sa nagdesisyon na akong iluwas siya ng pateros para doon ipagpatuloy ang kanyang pagpapagaling. Nagpasya rin kami ni nanay na ipasok si ate sa mental. Lalo na at hindi pa rin talaga tumitigil ang mga bagay na tilay nakikita at naririnig niya. Natatakot din kasi kami na baka maulit ang pananakit niya sa kanyang sarili. Hanggang ngayon, Miss Clar, palaisipan pa rin po talaga sa akin at sa pamilya namin kung ano ang nangyari kay Ate Melva. May mga nagsabi na baka talagang nasiraan si ate ng ulo dahil sa takot na may kumuha ng pera niya. May iba naman na nagsabi na baka may gumaganti kay ate dahil sa sama ng ugali niya. May iba naman na baka pinaglaruan daw ito ng mga maligno. At ang iba naman, sinasabi na baka pinaglaruan ito ng aswang na gumaganti lang dahil nagawa nito ng masama. Sa ngayon ay hindi na po namin yon iniisip, Miss Clar. Ang mahalaga po kasi sa amin ni nanay ay yung hindi masasaktan ni Ate Melva ang kanyang sarili. Sa loob naman po kasi ng mental, tahimik lang siya sa tuwing binibisita namin siya. Hindi niya po kami kinakausap o kahit tingnan man lang. May mga pagkakataon pa rin naman na nagwawala siya at natatakot. Pero hindi nga po namin siya matulungan dahil hindi po talaga namin alam ang punot dulo. Lalo na at alam naman namin na maraming ngang nagawa ng masama si ate. Kung mababasa niyo man po itong aking kwento, Miss Clar, at maipost sa inyong channel, nawa po ay may makapagbigay sa amin ng konting payo o ano po ba ang dapat naming gawin ng aking pamilya. Sana rin po kahit papano ay may aral na matutunan ng inyong mga listeners dito sa aking istorya na ibinahagi. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Miss Clar. Marami pong salamat.